Kasama natin sa ating linya ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, napakasipag, si Sir Julius Corpus. Sir Julius, good morning ho. Welcome ulit sa DZRH. Good morning, Sir Julius. Ma'am Tina, Sir Edniel, isang napakagandang umaga po sa inyo, sa lahat ng ating kasamahan sa DZRH at lahat ng mga masugid niyong taga-subaybay sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Alright, sir. As usual, Wednesday, Holy Wednesday, nasa Exodus na ating mga motorista palabas dito sa Metro Manila. Kumusta, sir, ang monitoring natin dito sa ating mga expressways as we speak? Yeah, Sir Edniel, katunayan nga po ngayon ako'y patungo dito sa Operation Center ng North Luzon Expressway sapagkat sa pamumuno po ng aming Executive Director at ang aming Road Safety Team ay titignan ang kahandaan ng ating mga toll operators upang magbigay ng serbisyo dito sa ating mga motoristang inaasahan natin datagsa ng paglabas ng Metro Manila itong Wednesday at tomorrow. So sa ngayon po, yung kondisyon ng ating mga expressways bago kami naglakbay ay regular traffic pa rin naman po ang ating nararanasan. Wala pa tayong nararanasan yung sinasabing exodus ng ating mga kababayan palabas ng Metro Manila as of now. Paminsan-minsan may bugso pong nangyayari, subalit hindi po nagtatagal. Kagabi rin nangyari po yun, yung sometimes 6 to 7 in the evening, nagkaroon tayo ng konting pagbigat ng trafiko dito sa Balintawak. Subalit naibsan din po, hindi naman po nagtagal. Sa parting south naman po, magtataka kayo, mas marami ang pamanirang mga sasakyan na biyahe kahapon, kagabi. No? So, baliktad. Ngayon po, ngayong araw na to, Sir Edniel at Ma'am Tina, inaasahan po namin na magsisimula na ang paglalakbay ng ating mga kababayan palabas ng Metro Manila at mamaya po sigurong late afternoon hanggang gabi at mas mabigat po ang inaasahan nating traffic simula bukas ng maaga hanggang pagkatapos lang kapanangkalian. Kaya nga po nandito kami ngayon, babaybayin natin ang mga expressways kasama ang aming Executive Director. Bunsod na rin sa kautusan ng aming butihing kalihim ng transportasyon si Sec. Vince Dizon na siguraduhin na mabigyan ng isang ligtas, secure at komportableng paglalakbay ang ating mga motorista ngayong kapanahunan ng Semana Santa. Sir Julius, etong cashless toll natin, since implemented, meron na ba tayo, patuloy pa rin ba? Meron bang hindi pa rin nakakasunod dito? Ganito po, Mantina, yung ating cashless toll ay momentarily deferred muna ang implementation ng cashless. So, sa ngayon, meron pa naman po tayong pinapayagan. Pinapayagan pa rin naman natin yung ating mga kababayan na wala pang RFID na gamitin ang ating expressway at magbayad na kanilang toll fee in cash. Pero nakikiusap kami dun po sa designated cash lane sila tumungo at meron naman pong directional sign and guide for them to go to that cash lane. Importante yan, matake note. There are a few of them na gumagamit pa rin, subalit tayo po lahat ng expressways natin sa ngayon ay tumatanggap pa rin po ng kabayaran cash. Yun, magandang malinaw yan, no? Pero doon pa sa monitoring nyo, Sir Julius, marami pa rin talaga na hindi pa naka-RFID. Mga 3 to 5% po, Sir Edniel and Ma'am Tina, of total number of motorists ang nagbabayad pa rin ng cash. Around 93% are regular users of RFID. Around 4% are users of RFID, pero paminsan-minsan kasi kulang yung load nila, no? Yung around 3 to 5% naman po, ito yung wala talagang RFID pa at patuloy naman pong nagbabayad ng cash at tinatanggap pa naman po natin ng cash payment as of now dito sa mga motorista. Oo, magandang reminder. Wala pong penalty yun, no? Sakali mang naka-cash payment ang ating mga motorista. Tama po kayo, Ma'am Tina. Subalit ang pakiusap namin, sana po doon sa designated cash lane sila pumila at wag naman po dito sa mga RFID lanes sapagkat nagkakaroon po ng
ng pagbagal ng daloy ng trapiko kung doon po sila dadaan sa RFID lanes natin. Sir Julius, kausap namin kahapon si Sir Robin Ignacio ng NLEX at mayroon nga silang libreng hatak kapag Oo. nagkaroon ng insidente, tapos mayroon ding ipapatupad na ilalatag na zipper lane. Sir, sa iba nating mga expressways, ano yung siguro mga ganitong klase ho ng mga programs or ano ba ito na tulong sa mga motorista ngayong Holy Week? Tama po kayo, Sir Edniel, no? Hindi lamang po ang NLEX, kundi lahat po ng ating mga expressways ay labis ang paghahanda nila upang matulungan at mabigyan ng tamang gabay ang ating mga motorista na maglalakbay ngayong kapanahunan ng Semana Santa. So, may mga mga nakaantabay pong mga medical personnel, ambulance, may mga mekaniko, may mga toll personnel sa ating mga toll plazas at mga ambulance sellers, may mga tow trucks na pre-positioned, may mga fire trucks na on standby din kung sakali kailangan, may mga quick reaction teams na tutulong dito sa ating distressed motorists. At yun nga po, maraming measures gaya ng counterflow measures kung kinakailangan na kailangan ibigay sa ating motorista kung nagbibigyan na po ang daloy ng traffic. Ang pakiusap ko, Sir Edniel at saka Ma'am Tina, paalalahanin itong ating mga motorista na tandaan ang mga hotline numbers ng ating mga expressways. Dapat din na rin ang hotline number ng TRB na nakahandang tumulong kung sakasakaling may emergency man o may pangangailangan silang ready assistance sa ating Can I give them po para... Yes po, with your indulgence. Yes, please, sir. Oo, naibigay naman natin sa ating mga motorista itong mga numbers na to at sana po itandaan nila sa gano'n kung kailangan nila ng assistance, they can call. For NLEX, SSX, Calax, Cavitex, ang number pong tawagan nila is 021-35 000. 30 po yun. Doon naman po sa SMC Group of Tollways, yung Skyway na Lex, Star T-Flex, 0253-188655. Sa MCX naman po, 02-7795-1629 at sa Toll Regulatory Board, 0962-055-1521. Alright, sir. Tandaan niyo po yung mga numbers na yan. Kung sakaling magkaroon kayo ng aberya, kailangan nyo ng assistance, tumawag po kayo sa mga number na yan at dapat po agaran kayong mabigyan ng tulong. Sir, reiterate lang natin para doon sa mga naghihintay ng traffic update. Malawag pa ngayon, historically speaking, mamayang hapon pa o bukas pa ng umaga, ito inaasahan nating dagsa dito sa mga expressway. Tama po, Sir Reniel. Alright. Maraming salamat, Sir Maraming Julius. salamat. Ingat po kayo at mainit po ang panahon ngayon. Thank you, Sir Bisyo. Maraming salamat po, Sir Edniel at Ma'am Tina, at sa muling pagkakataon na natutulungan nyo kami sa pagbigay ng impormasyon ukol sa ating mga expressway, alang-alang sa ating mga motoristang gumagamit ng ating mga tollways. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si Sir Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.